Isang magandang gabi mga kabarangay. It's Wednesday night at ito po magkakasama na naman po muli tayo sa isa na naman pong episode ng Balitang Lagro Live. Habang inaantabayanan po muli natin, pasensya na po kayo. Ito na naman po at yung makulit na kasama at kabarangay na si Quiz Edge habang inaantabayanan natin si Kapepe at Dalisay to join us later on. And of course, as mentioned, we got as our special guest for the evening, yung ating infra team ng ating barangay para tulungan tayo kasagutin yung ilang mga nakahanging na questions from last Thursday. Siguro nagtataka kayo paano natuloy ito. Supposedly dapat Thursday tayo. At minabuti ho namin sumubok naman na ibang araw which is Wednesday tonight. And let's see how it goes. Pero bago ho ang lahat yan, kasama natin sa backstage si Boy B. Boy B, magandang gabi. Oo. Andiyan ka ba ngayon, Kuis? Ayun, Dalisay, magandang gabi, kaibigan. Magandang gabi. Yan. Ay, Ate LV, good evening. Dalisay, narinig mo kami? Ay, Ate Tess, magandang gabi rin. O, habang inaayos lang ho ni Dalisay. Idol, narinig mo kami? Ay, yawn. Salamat. Magandang gabi. Oo. Parang, okay. Kala ko nag-ahit ka eh. Titignan kita mabuti. Pag tigala mo kasi, nasilawan lang pala ng ilaw. Magandang gabi, pare. At salamat at nagkasama tayo muli. Pag mag-aahit ako, nangihina ako eh. Hello! Ayun. Yun. Anak mo yata yan, pare. Ay, ako mo na ba yan? Akala ko anak mo. Hello! Ay. Ayun. Ito, habang inaantay na. Oo, hello. Ay, okay. Hello. Habang kinatabayan na natin si Boy B at magpaparaffle muna tayo, Dalisay, no? Batiin muna natin itong si ano ba din, ma'am? Ano ang pangalan niya, ma'am? Ako, lumampas. Eki ba lang? Good evening po, ma'am. Sir. Hirap basahin eh. Sorry. Annie Vic ba yan? Annie Vic Equibal the second. Yan. Hello po. Magandang gabi, Ate LV. Of course, kanina, Ma'am Tess. Salamat sa pagsama nyo sa amin. Isa na naman po oras sa ating bubunuin kasama ng inyong likod at ating mga katropa Boy B, Dalisay at waiting, Kapepe. And of course, tonight nga, abangan natin yung ating info team. Habang inaayos pa lang ni Boy B, para tuloy-tuloy tayo at habang inaayos si Boy B yung ating roleta dahil napangako natin na magpaparaffle tayo uli ng dalawang kape, Dalisay, mula sa Days Coffee. Oo. Mula sa ano? Days Coffee, pare, Days Coffee. Yun yung nasa Flores de Mayo, courtesy of Charlie Deliana and family. Magandang gabi po. Hello. Palalan mo na, balita mo na tayo sa loob at labas ng barangay dahil August 21 ngayon, ginugunita po natin mga kabarangay ang Ninoy Aquino Day. Kung saan ginunita po pag-alala sa pagpanaw po ng yumaong si Ninoy Aquino noong August 21, 1983. So kung kakalkulahin natin, 41st na po ito na pagdiriwang ng paggunita sa naging sakripisyo po ni Ninoy Aquino. Sa mga hindi pa ho na inabot yon dahil elementary pa rin po yung nung nangyari ho yun, naging makasaysayan po yung naging kanyang pagbalik at doon ho nagkaroon ng siya ho ay nabaril po ron at isang misteryo po magpahanggang ngayon kung sino raw po ang talagang nagpautos ho nun. At bagamat may mga nakulong nga ho, si Rolando Galvan nga po, pero parang yung ebidensya nagtuturo sa iba. Maging ganun pa man, yung naging nangyari pong yun ang nagbukas po para magkaroon ng snap elections, no? After nung insidenteng yun at kung saan, yun nga, naluknok unang kauna-unahang babaeng pangulo po ang yumaong si Corazon Aquino at the rest is history. So yun po yun. At mula naman po sa ating mga top newspapers, simulan po muna natin sa pare, medyo elementary pa ako nun eh. Ikaw, malamang elementary ka rin nun. Oo. Ayun. So magpaparaffle muna tayo? Yes, pare Goy. Ikaw muna, pare. Dalawang winners, pare, ng kape mula sa Days Coffee. Salamat, Boy B. Boy B, ano ba yan nasa gilid, pare? Commercial ba yan? Bakdo ba yan o ano? SB19 yata yan eh. Teka, di sasalita si Boy B. Simulan na natin, Dalisay muna ang paraffle para medyo ganahan ng konti yung ating mga nanonood ngayong gabi.
paano bang mechanics ito? Saan ba magagaling yung ating ayun mga lang. participants? Tol, Sa viewers, no? bilang yung mga sumagot nung nakaraang episode natin dun sa ating katanungan, ano pa premyong nais mo makapit ng mga nanalo sa Olympics tulad ni Yulo. So, yun po yung naibato nating tanong ng tambay nung nakaraan. At ito po ngayon yung mga nakalista na mga nag-participate, yung sumali at naglagay ng hashtag na Balitang Lagro Live. So wala na hong patupik-tupik pa. Simulan na ho natin ang unang winner ng D's Coffee. Ang D's Coffee po nandun po sa Angelina's Place sa may Flores de Mayo. Sige, Boy B, unang winner. Hanapin natin. Paikutan na natin yan. Kapi po tayo. At ang unang winner, mga kaibigan, na nanalo ng D's Coffee na kape. D's Coffee na kape. Walang iba kundi si... Sino yan? Emerson Butay Tabilin. Parigoy. Sa wakas, nanalo rin. Congratulations, pare. Emerson. Congrats. Ayun, no? Alright, congratulations. Isa pa, Dalisay. Isa pang ating ipaparapol. Isa pang kape. Yan. Sige po, pasok, roleta. Ikot. At ang huling nanalo po ng D's Coffee, yan po yung matatagpuan sa Angelina's Place. Sino yan? Ay! Yung Samantha Joan Calabia. Congratulations. Pambihira, nanalo rin, no? Ulit, tagal akong kinuulit nito ni Joan, eh. Samantha Joan, Calabia. Nanalo rin. Madam, panalo ka na, ha? Ayan, ha? Congratulations. At salamat muli sa mga sumali, ha? Kaya nyo po, makikiusap tayo sa ating ilang mga kabarangay, no? At alam ko may parapol yata yung isang ating, isa pong ating masugid na manonood. Malalaman natin kay Boy B mamaya kung ano ipaparapol, no? Ayan, ayos. Ayan, tuloy-tuloy lang ating arangkada. At habang, okay. Teka lang po. At tuloy-tuloy ang, okay. Sige ho, mamaya malalaman natin yung ating mga ipaparapol. I-announce namin mamaya yan pagka tapos bago tayo magtapos. Pero tuloy-tuloy lang ho ating mga balitaan ngayon. Tulad ng ating nabanggit ho, mula muna sa Manila Bulletin. Teka, hanapin natin yung kwentong ayuda na yan. Sandali lang po. Ayun daw po sa sa Luis. Oy, yes po. May ako, may doon sa private chat sa StreamYard. Ayun, nabasa ko na pare. Okay. Ayun, yun. Thank you. Sabay na natin yung isa, yung pangatlo. Yung Sante Barley. I-parapol na natin, hindi na next week. Ito na yan. Sige. Ngayon na. Meron pa alright, naman. wag ko kayo magtaka, hindi po si Alden Richards yung kausap natin, si Boy B po yun, ha. Sante Barley po, ipaparapol natin. Tuloy-tuloy lang. Bye, salamat sa nag-donate, ha. Sante Barley po, sino po sunod na mananalo? Sayang naman po yung paroleta natin, mga kabarangay. Ito po, umikot ngayon ang ruleta. Ang nanalo naman po ng Sante Barley ay si... Sino po yan? Yung ating suki, Michelle Oralio, nanalo muli. Congratulations, Michelle. Ayos. Medyo dumadami mga parapol natin. Dalisay, ayan. So, 3 po ang naiparapol po ngayong araw na to. Actually, 2 lang dapat yun. D's Coffee lang dapat. Pero salamat sa nag-donate. Kay Madam Day Magpayo. Maraming salamat, Ma'am Day. At saka yun, Sante Barley. Yun, kasama natin ang, parang, yung kasama ni Dalisay, parang si Lynching. Hello. Idol, Loren. Loren Sagay. Hi. Hello everyone. Hi, Lawrence, pare. Kumusta ka dyan? Sana hindi maalon kung nasan ka man naroon, pare. Ayan, salamat sa pagtutok ngayong gabi sa amin. Malamang umaga sa iyo dyan. Kasama na si Dalisay, wala pa si Kapepe. Sino yan? Tabak si Kano, si Loren Alonsagay, pare, bumabate. Magandang gabi raw. Nandito siya. Shout out sa'yo, paring Loren. Dito ba siya ngayon? Oo. Dumating ba siya? Akala ko nasa okay, barko. Sandy, shout out din. Si Sandy. Yan. Papa Sandy, magandang gabi sa'yo, pare.
Ay, eto bago natin puntahan yung ating mga guest ngayong gabi, no. Tuloy-tuloy lang ating kwentuhan at balitaan sa labas naman ng barangay. Ayon sa DSW chief po natin na si Rex Gatchalian, yung ayuda raw po pinaliliwanag niya hindi ho parang ipinamimigay lamang. Yun ho ay ibinibigay ho na parang investment ng atin daw sa mga tao, mabibigyan po yun na nagkakaroon ng isang matatawag natin na maganda raw pong role sa tinatakbo ng ating ekonomiya. Yun ang sabi ng ating DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasi po nagkakaroon yata ng misconception, alam mo yun, yung pagbibigay mo lagi ng ayuda. So pero depende pa rin sa tao na nabiyayaan po niyan eh. At nabasa rin ho natin dito sa report po ng Manila Bulletin na hindi lang pala 4-piece, Dalisay, marami pala to. Sabi nga niya dito, bukod sa 4-piece, yung Pantawid Pamilya Pilipino Program, marami rin pala mga programa tulad ng SLP pare. Ito pala yung Sustainable Livelihood Program, tapos Food Stamp Program, Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services. Ayan. Sabi po ni Secretary Gatchalian. So, ayun po. Pero depende pa rin kung saan magtatanggap po yan. Yung mga nabiyayaan po ng ayuda nakaraan, syempre, unahin po natin yung mga kailangan natin. Pero at the end of the day, sana po magamit po ng maayos at naway magamit yun rin ho sa pagsusustain. No? Yung pagpapahaba pa nung ano na yun, kung may kailangan kayo pang negosyo. Alam mo naman ang panahon ngayon, di ba? Ayun. Yun po yung... yes, pare. Sige. Masin ko lang isa pang trending na balita, no? Ano yan, pare ko? Yung umalis. Nag-ghost yung umalis Cebu. Oo, si Alice Go, pare. According kay Senator Hontiveros, nasa ibang bansa na raw. Since nung July pa. July 8. Hindi, July 18. Oo. So, yun po yung pinakamainit na balita ngayon kung paano nakalusot. Kailan siya nawala? August 18, pare? July 18 daw ang ayon sa report. Dalisay, August 18 ba? August 18? July 18 pa? Wow! Oo. Ayos. July 18 pa. So, yun yung mainit na balita. July 18, pambihira yan. Ang lupit. Dinaig pa si Palos, no? Biruin mo na, imbitahan ka na sa Senate hearing, no? At ine-expect mo maghihigpit na ang ating Senado, no? Yes, at talagang may record, no? Na-trace na pumunta siya ng Singapore. Oo, medyo masalimuto ang istorya yan, ang kinikwento ni Dalisay. Pang-Malaysia to Singapore, no? Parang gano'n. So, I think kung ako tatanungin siguro, nagkaroon ng dumaya, parang backdoor ang ginawa niya, no? May sariling kasi mga private lanes yan, di ba? Oo, kung meron ka ba namang talagang financial funds, pare, para malusutan yung mga ganyang bagay, di ba? Talaga na connection niya na tumulong. Ayun. So talagang napatunayan na hindi talaga siya Pilipino. Yun lang talaga di ba? Yun talaga yun Kaya talagang, di ba, Finding Alice Go nga yung hinahanap doon, di ba? Finding Alice Go. Paano nakatakas nga naman yun? Ang gabi talaga. Akala ko pa naman napakahigpit ng immigration natin, no? So... yung nga din ang sinasabi ng immigration na possible sa dagdaan niya sa mga backdoor. So, sabagay, ano pa rin ang immigration yan, no? Maski backdoor pa yan, no? Oo, di tsaka talaga ako naniniwala ko, kung ano man yung opinion namin ni Dalisay, amin lang po yun, walang kinalaman po yung programa ito, Akin lang po, opinion ko lang, no? Yung nangyari ho kay Alice Go, alam niyo ho, ano yan, napakikwentuhan lang naman po, no? Kasi talagang kung ano man po yung nababanggit po namin, yun po yung aming parang sarili pong pag-aanalisa. Hindi po yan, wala akong kinalaman sa programa po. Pero bilang
sundot lang doon sa naibalita ho ni Dalisay, yan po mga ganyang aganapan na hindi na marahil kataka-taka. Oo, dahil sa mantakin mo, no, ine-expect mo napakahigpit na ng immigration, pero yun, paano pa nakalusot yan, no? At talagang malupit, marami laki siguro na invest niyan o nabayaran mga tao para makatakas yan. At yun, nakanganga tayo ngayon. Sana ewan ko lang kung tutulong ang bansang China para ma-deport sa atin dito yan pabalik. At we're hoping kahit pa paano sa usapang diplomasya, mag-cooperate din po ang China. Kung na-confirm nga nasa China na siya. Ayan. Salamat, Dalisay. Pangsundot lang din ho tungkol doon po sa mga binabanggit naming Senate hearing, no? Oo, ayun naman. Ayun naman po dito kay Karen Davila mula sa balita ng Inquirer.net, no? Sinabi po rito na wag po nating parang nagkakaroon ng victim blaming. Ito yung patungkol ho doon sa kasalukuyang kaso na naisisampa ng Bulak family sa dalawa pong mga contractor di umano ng programa sa GMA7 dahil nga sa nangyaring sexual harassment case na naisisampa ng Bulak family sa nangyari sa kanilang anak na si Sandro. Naimbitahan po kasi si Sandro, yung biktima nga po, at napanood ko lang yung clips doon, Dalisay, no? Kasi parang gustong ipakwento ni Senator Jinggoy Estrada yung nangyari. At nakikita mo naman sa bata yung medyo hesitation niya na maikwento pa yon dahil nga unang-una nag-aano sila ng kaso. Pero parang gustong ipa-elaborate pa o para ipadetalye, which is traumatic na nga sa bata, pinapaulit mo pa. At hindi naman sila korte, parang Senate inquiry lang naman yan. To be honest, ano ba kung magiging laban po ba niyan? Meron ba yung magiging tulong pagka naisampa na yung kaso? Para sa akin, nagsasaya lang kasi tayo ng ng panahon para po yun. Dapat kasi meron ding pinangahawakan na mga evidence, no? Si Senator Jinggoy Estrada. Pero siguro nag-inform talaga sa kanya na ayun nga, no? Pero hindi naman yung pinilit din itong si anong pangalan anak mo lang? Sandro, pare. Sandro, hindi naman din niya pinilit na in-insist na lahat talaga yung pangyayari. Although, nagbigay naman nagpahayag si Sandro through audio lang, sa yung mga pahapyan na nangyari. Actually, dalawa sila. Meron din pala nangyari din ganyan before kay Gerald Santos naman. Oo, pare. Yun naman, pare, ni-rape talaga. Talaga. Actually, isa rin ako sa biktima sa ganyan eh. Kaya umalis din ako sa showbiz eh. Pare, hindi ko na ba itatanong kung sino naman pare nakaharas sa'yo? Puisit ka. Paano napapanood mo yun? Pinangaharas mo ba nun? Producer naman yun. Producer naman yun, kaya nawala na ng project. Ang swerte mo, Dalisay, nung panahon nag-artista ka, pare, wala pang mga Facebook noon. Wala pa, kaya talagang wala. Kaya dinip-dip ko lang. Ayan po. Sorry nagtatawa. Hindi kami nagtatawa kay Sandro ha. Sa kwento lang ko ni Dalisay, baka mamaya misinterpret po kami. Seryosong usapin, medyo nagkakaroon tayo ng konting biruan para lang po. Pero sana maayos at mawala yung mga ganyang senaryo, na nangyayari sa showbiz world. At saka maganda ka ako, ito rin yung nangyayari sa platform natin ngayon sa social media. Kahit papaano medyo kung ikaw ay isang tulad yung ganitong klaseng insidente, ang laking tulong nito, para mag-come out ka at marami sumusuporta sa iyo online, kaya hindi mo sila kilala. At the same time, yung mga perpetrators naman medyo naiilang na. Teka, baka 'di ba? Kasi kahihiyan mo 'yun eh. Of course, hindi pa naman formally na isasamba yung kaso at proven guilty upon reasonable doubt. They will be considered a suspect pag formal lang na i-file yung complaint. So the moment we're still waiting kasi Senate inquiry, ano ba kako yung nais ma-establish mo ron, di ba?
Sabi nga ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, itong mga nangyayaring hearing sa Senado, kumakarap lang sila ng mga bagay-bagay para makagawa sila ng batas na regarding that matter. No? Pero gusto ko sana ako tanong sa mabutihing senador, wala pa ba tayong batas na nagko-cover po doon, no? Kaya medyo kinakailangan ba talaga ng isang Senate inquiry pa para alam mo 'yun, mapag-usapan 'yan. Masyado nakakong sayang yung mga panahon na hindi sa sinasabi ko pero beneficial naman po ito no sa mga biktima dahil nga buti nga ako ito na sa Senate hearing pa yung ikaw ay hindi naman artista nangyari sa ito malamang malabo to. Pero siguro nangyayari talaga yung mga Senate hearing na ganyan dahil ang mga Senado may kanya-kanyang komite yan, di ba? Narinig mo ako? Sorry. Oo, ako naririnig mo. Pare, loud and clear na ngayon. Yan. Yun nga, ang Senado kasi may kanya-kanyang komite yan, no? So, dadaan pa rin sa Senate hearing yung mga ganyang kaso kung depende sa committee mo, no? Kung regarding sa mga showbiz yan o sa mga saan ka naka-assign na committee, talagang obligado rin na magpatawag ka ng hearing, Senate hearing. Although nirespeto naman nila yung mga bagay na kailangan itago muna, no? Mga since inaano na rin ng mga investigador, no? Sa NBI, ganyan. Sa bagay, may punto ka doon. At bilang panghuli sa ating balitaan ngayong gabi mula naman sa The Philippine Star, ito medyo isa rito sa mga kine-question, no? Yung tungkol sa libro na worth 10 million yata na mula sa dating DepEd Secretary na si VP Sara Duterte. Oo. Yung budget hearing na nangyari, no? Okay, lumabas na kasi yung libro, no? At kasi medyo parang kine-question naman ni Senator Riza Hontiveros yung tungkol dito para saan baka ako yung libro. So lumabas na siya. Naka-post ngayon sa naka-publish mula kay Brooke Villanueva ng The Philippine Star Life. Yun, yung book ang title pare ay Isang Kaibigan. Yan. Yan daw ang laman ng libro. Kasi tinanong ni Senator Po yan kung ano yung nilalaman. Although sinasabi ni VP President Duterte na parang napopolitika lang siya, no? So kasi nga ang gusto mangyari ni Senator Hontiveros na since isa lang naman daw yung mga proyektong sinasagawa at sinasuggest ni VP sa proyektong ginagawa ng DSWD at saka ng DepEd, bakit hindi lang daw doon ibigay yung budget? Parang gano'n. So nagkaroon sila ng konting pagtatalo, no? Nakaraang budget hearing nila. Marami tayong topic ngayon regarding naman dito sa loob ng ating barangay. Ito ay patungkol naman sa ating mga infrastructure. Pare, introduce mo na siguro at medyo mahaba sila, pare. Andiyan na ba yung ating mga bisita ngayong gabi? Magandang gabi mga kabarangay at papasukin na natin yung ating mga bisita ngayong gabi upang tulungan tayo sagutin ang ilang mga katanungan ukol sa mga infrastruktura. Wala pa raw po yung guest. Sandali lang ako at check lang ho natin yung ating check ko lang ho si Ma'am Raida. Ano ka po yung nangyari? Ba't hindi pa sila pumapasok? Teka lang po. Ayan na. Ayan na ba? Oy! Magandang gabi. Salamat. Magandang gabi, Infra Team. Ayun, kita-kita mo lang. Magandang gabi muna kay Ma'am Raida, yung head po ng Infra Team natin. Kay Boss... Yes, good evening, Ate Raida. At sa team Raida, Sir Danny Talusig, si Sir Levy, si Boss Sandy, wala si Boss Eric. Magandang gabi. Good evening, Infra Team. Ayan, salamat sa pagkakataon na muli na ito for the third time, na makasama namin kayo.
At para at least ngayon magkalinawan tayo dahil I think yung kita po natin ngayong gabi, tulungan nyo kami masagot yung ilang mga katanungan, straight to the point na po tayo, no? Ma'am Raida, magandang gabi po muna sa inyo muli. Maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. At tulad doon ng siguro na i-ano ko na po sa inyo nung unahin na po muna natin Ma'am Raida. Yung tungkol daw po sa estado po muna nung infrastructure sa dulo, yun pong sa swimming pool po, para for clarification po, kailan daw po ba lalabas po, magbubukas po officially yon? No, sorry, medyo hindi maganda yung ano. Ay, sorry. Pero okay na. Okay. Hello, Ma'am Rides, Yes po. naririnig niyo po kami? Okay. Yes po. Oo, ma'am, oo. Unahin na po muna natin kako para medyo maganda rin po yung baka may mga katanungan yung ating kabarangay. Yung una pong establishmento na nabukas po na medyo hindi pa ho nagagamit natin ng ating mga kabarangay, yung swimming pool po, kailan daw po siya magagamit? So ngayon, hinihintay lang po natin yung assignment for utilization na manggagaling po sa pool. Once na meron na yun, naka-prepare naman na po tayo lahat. Even all the IRRs, diba? Naka-ready na po tayo lahat. Once na lumabas po yun, paparamay na po ni Kapitan. I see po. So, paano po yan? Pasusundutan ko lang po. So, sa kasalukuyan po, habang nakaganyan po yan, wala pong gumagamit, sino po gumagastos? Kasi hindi po biro yung gastusin dyan dahil swimming pool po yan. Malamang may chlorine yan. Tapos, yung pag-maintain nung dahil nga nagkaroon ng rehabilitation po mismo yung dating ginawa. Yes po, hindi kasi natin pwedeng pabayaan. Mas malaki po ang magagastos natin. So, ang barangay po ang sumasagot ng lahat ng gastusin sa mga chemicals na ginagamit natin sa barangay. I see. Saka, in addition pa po, yung po, hindi lang po yung AFO yung inaantay natin. Kaya po talaga hindi makalumabas yung AFO dahil meron pong homeowner na nag-represent ng isang grupo na nag-oppose sa operation ng swimming pool. So, Sandali lang. Sorry, Yes. Boss Levy. Sorry, naputol ko. Matanong ko lang ko, when you say nag-o-oppose, boss, gawa na yung paano ho nag-o-oppose? Binabawalang magamit? Kasi nagulat po kami, nung pumunta po kami sa CDSD ng Quezon City Hall, nag-follow up po na regarding the AFO, ang sinagot po sa amin ng personal ng CDSD, meron po isang representative ng isang organization na nag-oppose para doon sa operation. Hello? Boss Levy? Ma'am Rice? Yung paglabas ng Naghang sila. Po. Sorry. Pero ano yung pagkakaintindi mo, Dre? May nag-o-oppose daw sa pagbukas ng swimming pool? Oo, yun ang pagkakaano ko dahil nga po mayroon yata natanggap na sulat yung CDSD yata, ito yata sa LGU natin sa Quezon City Hall. Ayun, sorry. Ayun, Boss Gleb. Okay na? Okay na yung connection nyo? Okay na po. Ay, okay. Sorry po. Naputol tayo kasi yung tungkol sa kinikwento nyo. So, kabarangay po natin, homeowner. Homeowner po, nire-represent na po ang buong Greater Lagos. Ang association ng isang association ng ang sabi sa amin. So, from doon sa actually hindi lang po yung swimming pool lang na-hold sa atin pag-release ng AFO, pati po yung basketball court natin. Basketball court sa plaza. Opo. Kasama po yun sa mga na-hold. Sir, matanong ko lang, Boss Lev, Ma'am Rides. Una ho kasi gawa na. No? Gawa na po yung mga establishment. Oo, isang homeowner natin na nagre-represent daw na isang organization dito sa atin. Okay. Hindi, gusto ko lang ako matanong, sir, ma'am. Gawa na po yung mga sinasabi niyo pong bakit daw po hindi pwedeng ipagamit
bakit hindi pwedeng paggamit sa barangay? Gusto ko lang clarify po. Kasi malamang sila, ngayon lang nalaman namin ito eh. Bakit daw po hindi, gawa na yung court eh, gawa na rin yung Hindi, pool. at saka, masingit ko lang, matanong ko lang, Dre, ilan ba yung nag-o-oppose na yan, di ba? Para i-hold tayo ng siya yung nagre-represent sa buong grupo, sa buong organization. Para i-representation of the whole, Hindi natin alam kung ilan yung nasa likod niya na ini-invite po namin siya dito sa ating barangay para mapag-usapan at kung ano yung dahilan ng pag-oppose na. So yun yung huling Teka, napuputol si Boss Levy. Nawala. Teka lang, medyo nagkakaroon lang technical difficulty yung atin pong guest ngayon. So sa mga kabarangay na nanonood po sa atin ngayong gabi, at least medyo nagkakaroon tayo ng clarification ukol dun sa kasalukuyang estado po ng ating mga infrastructure. Yung mga natayo na actually. Ayun, mukhang okay na uli. Boss Lev? Oo. I-clarify ko lang. O, sige, sabihin na natin kine-question. Tama po yung mas safe pa na term, kine-question o ino-oppose talaga yung paggamit po ng mga infrastructure projects. Pero ang tanong ko lang po, gawa na po kasi yan. Ano po valid yung kine-question nyo doon? Sir, sinabi lang po sa amin, kaya nagkaroon ng pag-hold sa approval ng natin, i-revisa yung laman ng yung policies. Yung policy dahil doon sa complaint ng isang representative ng isang organization. So, policy. sabi namin sa CGSD, ano yun? Kasi continuous Nagahang sila. Anyway, nakakalungkot lang na sa chemical para sa yan. Teka, pumapasok siya pare. Yan, okay. Hello, Boss Lev? Okay, Teka lang po. Okay, sadali lang Ayan, medyo okay. Kasi, sorry, nagkakaroon tayo ng technical difficulty dahil sa medyo naghahang po kayo. Ikaklaro ko lang, sir. Para hindi tayo. Sir, meron bang specific na yung masasabi po natin na specific dun sa complaint na alin dun yung gustong policy na rebisahin? So kaya nga po ini-invite namin siya sa barangay kung sino man po, yun po inano namin sa CCGSD, sana makipag-usap siya sa atin dito. Kasi hindi namin alam yung content. Oo, hindi namin alam yung complaint letter. Oo. So, much better sana kung dito sa barangay mapag-usapan. Oo. Kasi hindi rin po clear sa amin ng CGSD kung ano yan. Basta ino-oppose daw po. Sadali lang po, medyo para lang magkalinawan. Ang ibig niyo pong sabihin, itong si homeowner na nagre-represent daw ng isang organisasyon po, nagbigay po ng formal letter of complaint doon po sa LGU, sa CGSG po yata, yun po yung sinasabi ninyo, pero wala pong natanggap na kopya ang barangay? Wala po. Paano? Tapos yung pa yung nagsabi sa inyo kaya hindi pa magagawin. Ang system po, ang sabi sa amin, talagang ang ginagawa ng tao, diretso po siya rin talaga. Diretso po talaga siya na nag-complain, nagdala ng letter doon. Kaya ito po yung nangyari sa atin. So, ang unano po natin, sige po. ang sinabi nga po namin sa CGSD, kung sana, kung mapapaayos kagad yung sinasabing patakaran, hindi na sana tayo ganong gagastos. Actually, sir, sobrang laki na ng gastos ng barangay natin para sa pag-maintain nun. Hanggang sinabi namin, baka pwede namin buksan for public. Sabi ng gano'n, sabi sa amin ng CGSD, hindi raw pwede kasi wala pa tayong wala pa tayong permit sa city hall na mag-operate. Pending ito pang complaint. Kaya ganun katagal. So, ilang beses na kami nag-follow up letter para ma-release sana yung app namin. Pero hindi talaga. Plus, sir, kasi yung swimming pool natin, may phase 2-1.
At yung phase 2 na nadamay. Sana, okay lang sana sir na yung phase 2 mag-delay. At least yung swimming pool, nagagamit na po ng ating mga kabarangay. Ang problema po, dahil nga po sa complaint na yun, pero po nahinto. Actually sir, hindi lang po ang swimming pool. Lahat po ng projects natin sa barangay. Lahat po ng projects ng Barangay Greater Magro, naka-hold po lahat dahil po sa complaint. Pero yung masingit ko lang po, yung po bang mga complaints na yan, meron po tayong kopya? Wala sir. Boss Lem, kaklaruhin ko lang yung pagkakaintindi ko sa sinabi mo. Hindi kasi Boss Lem, how come na kinonsider ng CGSD yung complaints na yan kung wala naman tayong kopya? Kumbaga hindi tama, di ba? Well, Pwede natin i-contest yan sa CGSD kung sakali, di ba? hindi. Actually, pare, pagtanggap lang ng complaint yung pero mukhang legit yung complaint dahil siguro in-acknowledge ng CGSG na yung pinanggalingan ng letter ay isang legitimate person coming from a legitimate organization sa Barangay Lagro, kaya tinanggap. Paano mo masasagot yung complaints kung wala kang kopya? Kaya nga po kaya nga po yung invitation namin na pumunta siya dito para malinawan kung ano man po yung mga complaints niya o yung concerns niya para masagot po ng LGU at ng barangay. Kasi siya, Ma'am Rights. sir, kung titignan mo po, Sorry po. Yes po. Boss Lem. sir, kung titignan mo Sige po, yung proseso po ng ating swimming pool ay dumaan po sa tamang proseso. Una-una po, kung nag-request po tayo niyan for the repair, for general rehabilitation and reconstruction, so dumaan po sa B1, which is nag-investigate sila regarding sa legalization. So pagdating sa B2, B1, evaluate po na yung project. Pumasa. Okay. So dumating sa B2. B2 is the legalization of the project. Pumasa rin. Okay. B3 yun yung design. Okay. B3 nandun yung parts. So, pumasa sa parts, meaning sir, yung project flow, okay siya sa lahat. Hindi lang namin kung ano yung intention ng representative ng isang grupo kung bakit na gusto i-hold yung operation. Yung operation sir ang hina-hold niya. So, boss, ang ibig kong paano lang dito, ipaklaro sa inyo. Klaruhin ko lang ulitin ko lang yung so in-acknowledge ng CGSG ba yun, Dalisay, no? Yung letter of complaint. Tapos yung CGSG po ang nagbigay po sa inyo ng letter, ng kopya ng letter. Tama po? Sir, hindi kami pinigyan ng copy, kundi yung idea na yung complaint. Actually, hindi nga sinabi sa amin yung date ng kasi sigurado, confidential yun, o sa kanila muna yun, o sa kayo apps. Pero kung, kasi medyo, kasi under investigation sa kanila, sir. Under investigation. So, syempre, involved pa rin ang barangay po dyan, hindi po ba? Bakit hindi kayo i-heads up tungkol po dyan? Medyo magulo yata ng, makaka-receive po kami ng sulat from the City Administrator's Office para check kung sino po talaga yung complainant at kung ano po yung mga concerns niya. Ito, yan mga kabarangay, kung nakikita nyo, yan po yung current status kayo na simple, para blue as yes, regarding naman sa swimming pool, talagang napakaganda at well-maintained po yan, nakikita ko rin yan, So, nakakalungkot lang na meron tayong mga complaints na ganyan, nagsasuffer yung residente. So, sana maayos na rin yan. At I think naman maayos yan, napag-usapan na talaga. In addition to that, sir, ang binigay lang sa amin yung CGSD, yung operation, yung pinutukoy ng taong nagko-complain, yung operation. Teka, sandali. Boss Levy, kaklaruhin ko lang Ma'am Rides. So tama ba ako sa pagkakaintindi na ang medyo nawawala tayo ng bahagya. Tama ho ba ang pagkakaintindi ko sa sinasabi ninyo kung tama yung
na ang kine-question po nung tao na yon yung operations nung swimming pool. Kaya nga po nire-review ng ating CA. Oo. Kung operations na swimming pool, so ang ibig mo ba sabihin yan, Boss Levy, sorry, kaklaruhin ko lang at magandang masagot nyo rin. Kung operations po yan, so ibig ko sabihin, syempre, yung pagpapatakbo po, bali, ng swimming pool na ibinigay po ni Mayor Joy sa ating barangay. So, sino po daw dapat po ba ang humawak para lang ho klaro? So, ipapaliwanag ko lang po sa inyo. Maganda rin po yung tanong ni Sir Butch Guerrero. So, yung po kasi regarding sa talakayan na yan, hindi po ang barangay natin nasasagot kasi gumagawa po ng policy ang CA natin. Ang city legal po at ang city legal po natin. So, doon po nagagaling lahat ng mga solusyon kung ano man po yung complaint. Kasi sir, ang kino-question ng dun sa hunta sinabi sa amin, ang kino-question nila yung operation, parang kino-question nila yung policy ng ginawa ng ating city legal. Na kung ano ba? So, hindi po ang barangay natin nasasagot doon, kundi kaya po nire-revisa at pinag-aaralan ng ating city legal kung paano po nila sasagutin o paano nila ibibigay yung tamang kasagutan doon sa taong nag-aano po sa atin, nag-hold sa operation natin. Sir, pag sinabi nyo City Legal, ito yung abogado po sa City Hall. Opo, sila po yun. Okay, kaklaruhin ko lang po. Babalik ko lang uli sa inyo. Sabihin nyo kung tama o mali. Yan pong swimming pool ay binigay po ng dati hong mayor o ng atin hong mayor. Kanino ho ba galing yung proyekto na yan? Kay Mayor Bistek o kay Mayor Joy? Yun pong una is from Mayor Bautista. Bautista. Apo. Tapos yung review, yung 2018 and then ginawa po namin yung reconstruction and rehabilitation which was honored by our Mayor Joy. Mayor Joy po. Apo. So, maayos pero naman po pero Ma'am Rights, ibig ko sabihin, since tama po awarded po yan sa ating barangay, tama po ba kung safe to say awarded po? Hindi pa po. Hindi pa awarded sir. Hindi pa na-inaugurate sir eh. Pero the reason bakit ibinigay po yung swimming pool as all barangays, I think, Fairview, para ipagamit sa barangay. Tama po? Sa mga kabarangay sa atin? Tama po ba yun? Opo, kaya lang nga po, kailangan muna nating ma-receive yung AFO and then ma-inaugurate ni Mayor para po fully operational na po siya after that. Pero hindi siya mangyayari po, Ma'am Raida, kasi nga kasalukuyan may nagre-reklamo po. Yes po. Tama? Opo. Sa operation po. Sa operation po. So, operation, pag sinabi operation, sino magpapatakbo po ng pool? Tama po? Opo. At meron din po Okay. silang mga gustong i-going ibang sa policies, meron daw, ano daw po? Meron po silang inaayos at pinabago para ma-check po talaga at mai-award na sa ating Okay. right after po. Okay. Since nagbukas naman po kayo ng pinto at bintana nyo po, Infra Team, Ma'am Rights, yung invitasyon nyo para mapag-usapan po ito doon ng complainant o nung taong nagpasa po niyan, meron na ho ba kayong timeline o meron na pong date para mag-meeting kayo? Wala pa po eh. Gusto po namin ma-receive muna yung letter para formally i-invite namin kung sino man po yung complainant na yun at mapag-usapan po namin yung maayos dito. Kasi ang concern naman po ay Kumusta naman po yung basketball court sa Plaza at sa Centennial Park? Pareho din po ba ito ng senaryo na meron tayong complaint? So ano po ba yung update dito? Unahin ko muna po yung Centennial Park natin. Ito yung multi-level yung basketball court po doon, yung tinatayo ngayon ng DPWH, sponsored by Congressman PM. For completion na po siya. Kung makikita po ninyo, maganda yung building, but then hindi pa po yun fully, hindi pa po siya talaga complete dahil lately lang, nagpunta po yung subcontractor para naman po doon ilatag yung plan nila para doon sa court, no? Sa flooring ng basketball court po natin.
Tapos sir, actually tatlo yung basketball court natin. Meron pa tayo dyan sa Centennial na dapat i-develop natin yan. Actually, isa pa yan sa kinontes ng sinasabi naming tao na hindi namin malaman kung anong pangalan niya. Na regarding doon sa bakit kami nagtatayo ng bagong structure sa Centennial. Pinatawag po kami ng opisina ng Sir Bawag. Pinatawag po ang infra team ng opisina ni Sir Bawag para pagpaliwanagin. So ipinakita po namin doon na hindi po tayo nagtatayo ng bagong structure. Kung hindi, minomodernize po natin. Ganito po yan. Paano po nangyari yan? Noong panahon na yan, kung napapansin niyo po yung nagkakaroon ng combat martial arts dito sa plaza, nakita po ng ating kapitan yan. Nakita mo na yung mga bata, doon lang po nagpa-practice, yung mga gamit nila nakakalat doon. In short, yung safety. So, nung nakita niya po yun, miniting niya po ang infra. Sinabi po ni Cap, tumira natin itong gawa natin sila ng proyekto. Hanapan natin sila ng lugar na doon na sila makakapag-practice para sa mga kabataan. So, nung nakita namin yung sa Centennial Basketball Court, yung DLBA, na nakita rin naman namin na pwede nang i-repair kasi more than 10 years na at may mga may mga damages na rin yung mga flooring. So, gumawa kami ng letter proposal kay Cap na Cap, ito po yung plano. So, pinag-aralan namin kasama si Cap, talaga yung plano niyan. So, lumakas, sir, ginawa natin 2-story, yung DLBA, yung existing structure doon, na i-develop natin, i-modernize natin. Hindi tayo, sir, magdilipat o magtatayo ng bagong structure doon, kundi i-modernize lang natin. So, yung project na yun, gagawin natin 2-story, yung nasa baba, yun yung gagamitin na indoor sports lahat yun. Yung combat aikido nila, yung combat martial arts nila, basta indoor, lahat ng Sa second floor nun, nandun yung basketball. So, dalawa yun, na dalawa ang makikater. Dalawa yung makikater nun. Kapag pa yun December ito na pinropose namin yung project na yun, which is, so, umabot na ng B1, B2 yun. Umasa na po yun. Ang problema po, na-hold na naman dahil doon sa pagdating sa B3, na-hold na naman. Dahil doon po nadamay po doon sa complaint letter na yun. Boss, sige po. Sorry po, pasensya na po. Kaklaruhin ko lang hingi lang ako ng clarification. Yung iisang complaint letter na damay ho yung lahat ng kasalukuyang proyekto ng barangay dahil lang sa isang project na yun? Sa complaint na yun? Kaya, ito po, pinatawag naman kami ni Cap Bawag regarding po doon. At ipinaliwanag po namin na hindi namin sinisira ang park. Hindi namin nagtatayo ng bagong structure. Hindi dinidevelop namin yung existing structure. Yung pag-develop pa yun, dalawang sports ang na-accommodate yung sports complex na yun para sa kabataan. Yun ang project ni Cap last December 2023 to support Ms. Pagawa, SK Chair, Rafa Valerio. Yun yung panahon na yun na actually nakameeting na rin namin before namin i-propose yun. Nakameeting na namin si Ma'am Rafa, si Cap, tapos yun na, inaproba na ni Cap, sige, idalhin nyo na yan. Ang gusto ko ang ibig niyo pong sabihin, ma'am? Ang gusto ko ni Cap, sir, sorry po. Boss Ray, live? para mabigyan ng magandang lugar na paglalaroan at gaganapan ang mga kabataan natin. Sir, ulitin ko po, in-explain po namin yan na hindi po bagong lugar yun. Doon din po sa lugar na yun. Di-develop lang natin yung structure. Yung sa plaza po ba to? Sa Centennial po yan, sa Centennial. Inuna muna natin yung Centennial Park. Yun po yung yung nakabinbin po sa dulo na parang 3 floors po yata, yun ba yun?
Apat po yun, yung DLBA po, yung DLBA. Yung down south, Yung yung down south. Two-story po yun eh. Basketball sa taas, indoor sports po sa baba. Ah, Tapos po, kung I see. mapapansin niyo po yung open basketball court na sira na. Napapansin niyo po yun? Doon po, kasi Opo. meron po request ang pickleball. So, ito pa lang po yung nagsisimula pa lang ang pickleball noon. Hirap sa kanya. That is July 20, 2022. Yung namin yung proposal with Colonel Mendoza. Nakipag-meeting siya sa amin, nakipag-meeting kita, tapos ginawa namin ang plano. Pero kung boss? Opo. Sorry. Sila nga ma-accommodate yan. Ginawa namin itong story para sa badminton. Bali yung building na yun is for racket sports. Yun ang kahabli-bilinan ni Cap na bigyan natin bawat sports dito sa Lagos, supportahan natin. Biruin nyo yung pickleball natin na ngayon international na yung category nila, naglalaro na sila. Wala pa rin yung basketball court natin. So, nadamay yun. Nadamay yun dahil doon sa complaint na yun. So, nadamay lahat ng project natin. Lagi ang sinabi sa amin, yun nga, isa lang ang complaint. Sinisira namin ang Centennial Park. So, hindi namin sinisira. May existing doon. Dinidevelop lang namin yung area. Nandun na yun eh. Ibig sabihin, may dati ng structure doon, iaayos lang natin para ma-accommodate ang mga kabataan. Puro pang kabataan yung ilalagay ang ano natin doon. Sino ba makikinabang doon? Mga apo, mga anak natin. Hindi lang tayo. So, yung tatlong proyekto natin sa Centennial, lahat yun nakahold. Yung pickleball, badminton. Sir, Ma'am Rides, Boss Lev, matanong ko lang. Kasi, kasama rin yan sa complaint, boss? So, lahat ng proyekto natin sa Lagos, infrastructure project natin, sir, Hindi, sir. Ang tinatanong ko kasi yung issue sa swimming pool operations. May policy na gustong baguhin sa operations. So, masasabi ko bang same din yung complaint sa operations, di ba yung concern dun sa mga pending projects? Sir, yung pagkakatawag sa amin yung siguro maaaring kasama yun, pero isang concern na pinatawag kami ni Sir Bawag, yung tungkol doon sa masisirang lugar. So ngayon, investigate namin, nakita naman nila na wala tayong sinisirang lugar. Kundi, dinidevelop natin yung existing na lumang mga buildings. I see. Matanong ko lang. Yes, pare, sige. Hindi, ibig sabihin, itong swimming pool, basketball court sa dulo at sa Centennial Park, lahat ito okay na, no? Pero ang nagiging problema lang, yung complaints, no? Regarding sa pagmamanage. Yes. Tama po ba? Opo. Other than that, siguro meron siyang Ma'am, yes po, Ma'am Raida. Baka meron din po siyang ibang gustong tukuyin, so nakailangang malaman po namin kung ano. Ilan po bang Ate Raj, ilan po bang lahat ng proyekto ng ating punong barangay sa kasalukuyan at ano po bang mga status nito? Bali ilan po lahat po? All in all, lahat ng infrastructure projects natin na masusing pinag-aralan, pinagdebatehan, all in all is 23. At meron pa po 23 projects po. 23 projects po. Nagawa na po natin ng mga Ilan po yung nagawa na at hindi pa? Nagawa na po natin ng 6. Ito. Kasi meron lang po tayong bagong katatapos na project. That's for the barangay din po. Meron pa po tayong pending na 15. So yung 15 na yun po yung Nakahold lahat. naka-hold. Na sobrang nakakalungkot dahil ito pong projects na to intended po para sa mga constituents natin, sa mga kabarangay na hindi lamang po ngayon,
Kasi pinag-aralan po ng mabuti. May list ka ba na yun? Ma'am Rice, question lang po. Kasi binabanggit nyo na hindi pwede paggamit, pero may mga nakikita po yung kabarangay natin na may mga naglalaro pa po sa basketball court sa plaza. Kaya nagtatanong sila, pinapagamit na po ba yun o talaga pong ano lang po ba yun? Si Sir Levy po ang sasagot yan, sir. So regarding do sa dito sa basketball court sa plaza. Actually, meron tayong mga pending may pending tayong complaint, concerns, comments regarding do sa workmanship ng structure. So, ang isa rin mas nakita namin doon na pinapaayos yung safety padding doon sa ilalim ng goal at saka sa bleacher. Plus yung flooring niya na umaalon. So ngayon, dahil doon, nung pinag-play namin sa City Parks, so ang sabi lang sa amin, palaruan niyo muna. Which is yun nga, nung mga unang panahon na pinapapalaruan natin. So nung natapos na yung period na yun, talaga naglabas na yung problema, gumawa kami mismo infra. Gumawa kami ng letter cup na wag muna natin muna paggamit, lumabas na yung mga problema, baka maka-aksidente tayo. Maka-aksidente tayo. So yung complaint na yun, galing din, so yung mga rin namin, yung mga nakuha rin namin mga complaint, mga comments, galing din sir sa mga basketball players natin na pinaglaro namin doon. Yung mga napakalaking tulong sa aming infra para makagawa ng tamang hakbang para masaayos natin yon. So ngayon, gumawa kami ng recommendation pick-up. So sinabi ni Kap, sige, huwag mo muna pahintuin mo muna sila dyan. Pahintuin mo muna, huwag mo pala laruan hanggat hindi natatama. Ayaw ni Kap ng aksidente, ayaw. Pero yung sinasabi niya may naglaro, galing yun sa taas, sa higher ups yun. Na ang condition din, sila ay mananagot. Sila ay mananagot kung may mangyaring aksidente. Kasi sa parte ng ating kapitan, sa parte ng ating council, ayaw nilang magkaroon ng aksidente. Then alam natin na mayroong problema pa yun. So hindi siya pwedeng ipagamit in public. Kung may nakita mo kayo naglalaro, sa taas yun, galing sa kanila yun. Pero galing sa ating kapitan, ating kapitan. At your own risk. Sabi niya sa amin, directive niya sa amin, paayos muna natin yan, iayos muna natin yan bago natin pagamit sa ating mga constituent. Yung sisiguraduhin natin ligtas sila. Ako nga, sir, isang example lang, yung mga apo ko, tsaka yung pamangkin ko, hindi dyan makapaglaro. Impara na ako lago na ako, pwede ko naman sila, sige ako bahala. Pero never ko sir ginawa. Sabihin mo kayo maglaro. Kasi alam ko mismo sir yung safety Alam ko mismo na pwedeng mangyari. Alam ko yung sinasabi ni Kap na pwedeng mangyari. Bakit ko susuwayin? Yun yung gusto namin ipaunawa sa inyo na hindi sa ayaw namin palaruin pagamit yan. Talagang meron tayong kakulangan ang ating city na hindi pa nila nagagampanan doon. Kung meron man, sabi ko nga sa inyo, kung meron man kayo nakita maglalaro doon, galing sa taas yun. Sila ang mananagot kung may ma-aksidente doon sa mga tao doon. Salamat naman sa Panginoon na ginagabayan at hindi na nangyayaring gano'n. So sinasabi niyo sir, Boss Lev, so yung mga paligan na nakaraan yung 3x3 ni Vice Mayor Gian Soto, yun yung sinasabi niyo. Opo, sila yun. Itong SK sir, yung SK na basketball na tapos nakaraan, galing din po sa taas yun? May SK chair yun. Kung may mga ano po, pananagutan niya po yun. Kasi, so mismo, nakausap na rin namin si SK chair regarding po sa mga problema niyan. Hindi po kami nagkulang, ilatag po namin yun. At alam po niya yun. Alam po ng SK natin yun. So, okay, at least medyo kasi hindi kami nagkulang sa pangababala. Kasi hindi lang galing sa amin, ulitin ko lang, hindi galing sa amin. Yung mga comments na galing din sa kapwa niyo po basketball players. Yung mga nag-test sir, yan. Opo, sir. So, ibig sabihin, so ganyan na nga ho nangyari. Dahil nga yung parang, so technically,
hindi kung sa barangay level hindi po pwedeng ipagamit yan dahil nga risky. Ayaw nating may mangyaring ka barangay natin na maaksidente. Tama po ba pagkakaintindi ko? Opo. Tama po. Tapos unless of course kung yung nagpapaalam, nagpaalam, hindi direkta kay Kap, sa taas nagpaalam. Parang ganun po ba? Opo. Okay. Opo. So technically, tulad po niyan hindi ba makokompromiso tayo? May ongoing complaint. Tapos parang may ongoing complaint niya. Tapos ngayon may mga nakikitang gumagamit. Buti hindi niya nasisitayan. Sir, ano yan eh? Dahil sa taas yung sir, hindi na natin sakop yung authorization nun. Dahil na po sa taas yun. Basta sir tayo, hindi tayo nagkukulang. Pagdating sa kabarangay natin, hindi tayo nagkukulang. Sinasabi natin kung bakit. Sabi ko nga sa inyo. So, mag-aantay na lang ho kami ng update po sa inyo. Pero, Kaya mag-alala, hindi tayo kami nagkakabaya. Makulit kami sir. Sobra. Sir, Hello, Boss Leb? dumalaw na yung tas 2 weeks ago, ang City Parks. Kasi kinumplain na namin yung, dahil ang tagal na action nila, kinumplain namin sa CGSD. Gumawa na mismo si Kap ng letter. Si Kap na mismo, sir, gumawa na ng letter. Para atensyon na yung basketball court na yan. Sir, dinidibig naman natin yun eh. Dinidibig ng ating kapitan yung mga hinain nyo eh. Hinain ng bawat isa sa atin, dinidibig niya. Sir, kung mag-verify kayo sa CGSD, nandun na sulat ni Kap. Kaya kumugod. Dati kasi sir, ang complaint natin, nandito lang sa parks eh. So, ang tagal kumilos. Hindi kagad kumikilos. Gumawa tayo ng paraan para kumilos sila kagad. Yun na sir. Pumunta sila last 2 weeks ago, bumisita. So, ganoon pa rin sir, i-ibang way ko na ulit. Opo. Boss, buti naman ako yung Ma'am Rights, Boss Leb, buti naman ako hindi nadama yung ginagawang barangay hall natin dyan. Ano sir? Yung mga isang tanong ko lang. Hindi naman po. Yes po. Yes. Rights, Boss Leb? Kailan po magagamit yung barangay hall natin? Yes, Dalisay. Tanong ko lang, kailan po magagamit yung barangay hall? Completion pa lang din po yun. May mga ini-inspect lang po. Nagpa-punch listing na ang Quezon City Engineering Department na kung may kakulangan pa, chinecheck nilang mabuti at saka syempre tinitingnan din po natin yung safety ng mga gagamit ng building. Yung building kasi chinecheck pa rin po ngayon eh. Ang ginagawa nila ngayon, Meron yata. air conditioning unit na po ng buong barangay eh. Okay. Mukhang patapos na. Meron yata tayo picture dyan, Boy B, pa-check So, lang ano po natin. ito? This year po ba ito? Pagagamit? Sa ngayon, hindi pa po. Talagang marami pa po tayong ipinapaayos pa. Sige. Boy B, baka yan. Para makita natin. Ayan. So, ito po yung sinasabi nyo, Ma'am Rights, Boss Leb. Ayan Yes po. ayan. So, masusuli lang inaano yan. I-evaluate. Katulad po namin, nahigpit din po nila. Yan po yung natapos na natin, sir. Isa sa proyekto natapos yan. Centennial Park yan, boss, di ba? Centennial Park Yan po yung natin, composting house. Yung ba yung sa bahay ng shredder? Yung kay Kagawad Roel. Opo. Natapos na natin yung proyekto na yan. Tama. Sa Tama, Dalisay. composting natin. Akala ko nung nakita ko to, akala ko eskwelahan eh. Chine-check din po nila Nice yung aliwalas maganda po yung ating barangay hall. Mas marami pong makikater ng mga constituents. Well, actually kami na Ito pinasyalan din yung namin. nakikita ko sa Centennial eh. Yan po. Talaga? Ito yung nakita ka. So far, so good. So most probably, Boss Leb, Ma'am Rights, Boss Danny, sa ano to? Kailan mabubuksan to, Boss? This year kaya? Hindi po natin masagot pero hopefully Yung ito po barangay hall. yung mga concerns check din ni Kapitan yan. Kung stable kung okay yung mga salamin natin, yung mga flooring, yung salamin po especially, chine-check pa muna namin.
Sige. Dre, Oo. Well, Tanong Ma'am ko Rides, lang. oo, napakaganda. Yes, pare. paano po ba tinututukan ng infra team ang mga infrastructure na ginagawa natin doon sa barangay? Katulad po ng barangay hall, ganun. Paano po natin sinisiguro na hindi ito substandard? Sir, bukod sa kasi sir, ang may direct supervision yan is city engineering. Nakita niyo po yung mataba dun po sa Mesa World. Pero yung si Engineer Philip po yun. Yan po yung inspector po ng city engineering natin. So tinitignan po si Engineer Philip. Siya po yung nag-i-inspect ng mga specs kung nasusunod. So, sa po tayo, katulad po ang nakita namin dyan, nung napansin po ng ating mga pidaw, yung hagdanan, yung ramp, na instead na madaling ma-access ng ating PWD yung pagpasok sa structure, sa building, kailangan pang humakbang. So, nung binarisa natin ito sa master plan, kopya natin, nakita natin na kulang sa step yung hagdan. So, agad-agad, report namin kay Kap, agad-agad, sinabi ni Kap na gawan nyo kagad na sulat yan, ipaayos nyo kagad yan. Doon, tapos inaranay namin sa city engineering yan. So, kung mapapansin nyo, kung matadalaw kayo rito, yung accessibility ng PWD para ma-access yung ground floor na yan, okay na po yun. Alright, pero napansin ko rin po kanina, pumasyal kami dyan ni Boss, Ate Ray. bisitahin namin yan siguro bukas para ma-check natin sa ating mga mata. Oo. Napansin ko rin yung mga salamin sa loob, medyo maninipis. Ayun po, nandun po yun kasi sa plano nila. So, masusi pa rin po namin pinag-aaralan kung tama po ba yung ginawa o hindi. Hindi naman po tayo pinababayaan ng Quezon City Engineering Department. Tayo, salamat Hindi po nila naman tayo kung ganun pinabayaan. po. Oo. Salamat po. Ay, Ma'am Rides, Boss Lev, pasensya't napahaba yung ating kwentuhan. Pero ma'am, ito lang po, hingi lang ho kami ng update kung nakamiting nyo na po yung tao. At para ho sa patas na pamamahayag, no? Kung ma-confirm na ho natin kung sino po yung complainant, marahil gusto rin niya magbigay ng side niya, maimbitahan din natin na ma-interview, no? Para at least mabigyan din natin ng patas na pamamahayag. Para baka naman ako meron siya na hindi natin baka maintindihan din natin bakit ka ako niya kasi ang naintindihan ko lang doon sa complaint so far, operations. Pag sinabing operations, parang ang sa akin, parang pagpapatakbo ng mga set projects kasi swimming pool. Tulad po niyan, ang understanding ko po niyan, pagka swimming pool, syempre, para maging rin yan, maintenance, tulad yan, nag-aabono barangay, pag syempre nagpasukan na yung mga parokyano at kinakailangan ho nilang marentahan po yan, syempre may kakulang So since kung yung mga kina-question operations, baka ako at least maganda siya kanya magmula rin, tingnan natin, baka naman ako meron din siyang saloobin ukol doon. Kaya once ma-confirm po yan at maging open po yan, kung sino ka man, ma'am, sir, maimbitahan namin kayo, mag-live naman po tayo para at least masagot nyo rin yung katanungan din po ng infra team at ng barangay. Ano po? Ayun. Yes po. Karagdagan pa sa Edge, meron pa po di ba yung sa Centennial yung mga na-hold, meron pa po tayong dalawang building dito sa ating barangay compound na naka-bimbing yung renovation. Ano po yun, sir? Ito po ba yung command center? Gusto namin i-share sa inyo itong alam niyo ba yung lugar ng BPSO? Itong lugar ng BPSO na to is matagal na yung pagkakagawa nito. Dati pang police station to, di ba? Yung mga panahon na yan. So ngayon, minomodernize natin yung ating mga structure. Kasama ito sa dinisign namin. Ngayon, meron pong horizontal connection sa bagong building. Meaning, kung nandito ka, may basement to, yung ground floor, yung BPSO, second floor, DCPC, at saka GAD. So, once na may problema ka gusto ma-access si Kapitan, meron tayong connecting bridge papunta rin sa kabilang building. Minadermize namin itong building na to.
Yung building na yan, yung pagkukonekta natin yan, according yan sa instruction ng ating kapitan. Bakit kamo? Gusto na hindi na hirapan, yun yung direktiba niya sa amin hindi na hirapan yung mga kabarangay natin na ma-access yung lugar nila. Itong building na to, itong building ng BPSO na to, ito yung merong lift na pinadesign ni CARP para merong access ang PWD at senior Sir, when you say lift, ba yung parang elevator? Elevator po ba yan, yung lift? Elevator kasi para Elevator, okay. Pero ang load lang nga, ang gagamit lang sa kanya is mga PWD at saka senior. Dito sila makaka-access. Plus, itong building na to, di ba? So, kung na-imagine nyo sir yung building ng Puro at saka ng post office sa likod. Sa likod. Kasama yan sa project natin ng modernization ng structure. Kasama yan sa proyekto ng ating kapitan na i-modernize itong mga building na to. Kasi kung makikita nyo sir, ang dami niya ng cracks. So, kailangan i-modernize na, kailangan i-reconstruct na yung building. So, sa likod din, yung lugar na yun, 3 stories siya, yung ground floor, yung sa Puro, at saka Lupon, second floor, doon yung opisina ng malaki. Malaking opisina ng ating mga SK. Yung sa second floor dati. Sama na sila na access one. Meron din siya connecting bridge papunta sa main building. Bali lahat ng bago na, yung dalawa nating building yan, may connecting bridge yan. Yung connecting bridge na yun yung makaka-access kung paano nyo kagad mapunta ng kapitan. Ganun ang gusto ng ating kapitan. Yung madali siyang access kung sino man ang gusto may kailangan sa kanya. So, yun yung mga project na kasama sa mga nabinding. Kasama sa na-hold. Kasi, yun nga yung ulitin ko, yun nga yung pinaliwanag namin kay Kapbayad na hindi kami nagtayo na building dun sa lugar na wala. Tinatayo, dinidevelop namin at pinag-aralan lahat yan. Sir, matatanong mo sa akin, bakit tinanggal mo dito sa BPSO ang opisina ng SK? Sigurado, tatanong mo sa akin, kasi dito sila Sir, kasi ang ginawa natin, pinagtanuhan natin yan with Kagawad Daddy Torres and Cap Leo, pinagtanuhan natin mabuti yan. Bakit natin sinentralize ito? Kasi sir, itong building ng BPSO is 24 hours operation. Pag sinama natin sila rito, ito mismo yung structure na ito sa talagang buhay na buhay 24 hours. So, inilipat natin sila ron sa bagong building na gagawin natin na mas malaki yung area nila. So, itong building na to, sir, dinisign lang natin to sa 24 hours operation. BPSO, So, yung GAT, BCPC, tsaka yung BPSO. So, ito yung buhay, kumbaga, buhay natin 24 hours in operation to. Ito yung structure na to. Kumbaga, patay na yung mga building natin, ibig sabihin, hindi na kumukonsumo, ito na lang. Pinagsama-sama namin kung sino yung active services, which is yun nga. Lahat yan, direktiba nga ng ating kapitan. So, ngayon, lahat yung project na yan, dahil nga doon sa complaint, wala nakahold lahat. Hindi natin mapagpatuloy yung maganda nating adikain para sana makita ng ating mga apo at mga anak na ito yung nagawa natin sa barangay na hindi nagawa doon. Sir, sige po. Salamat po sa pagpapaliwanag. Pero hindi naman ito antala sa kasalukuyang takbo po ng opisina ng BPSO, GAD, tsaka BCPC, tsaka ng SK. Hindi naman po. So habang nakatabay tayo, okay po. So habang nakatabay tayo, paano. Just in case makalipat na tayo sa bagong building at sisimulan po ito, may mga plano na rin po tayo. Yun po. Hindi po yung kaya hindi natin pinagsabay-sabay ng pagtayo yung building. Kasi may kanya-kanyang opisina. Kailangan meron tayong paglalagyan doon sa mga maapektuhang departamento. Kaya part by part na yung ginagawa nating modernization.
Ate Rights, Yes po. yes, Ate Rights, po. Tanong ko lang, nabanggit niyo po kanina na meron tayong 23 projects, no? Opo. Tapos 15 yung accomplished. Hindi po. 15 po yung nakabinbin. Nakabinbin. Opo. So, bali ilan po yung na-accomplish natin? Po, accomplish Bali lang. natin, swimming pool, phase 1, barangay Phase one. hall, po, yung construction ng new barangay hall, yung Greater Lago Community Center, which is the Bautista building, phase 1 and phase 2, completed na po yan. Tapos yung basketball court, pero may mga concerns pa rin po kami na natapos na po yan, but then hindi pa rin talaga full turnover. Yun pong fire hydrants, yun pong additional fire hydrants po yan, tapos yun pong shelter para po dun sa ating shredding and composting area na napakagandang proyekto po na ibinaba po sa atin. So marami po talaga tayong matutulungan. At saka yun pong pailaw sa putol na daan. Yes, opo. Yun po. Sige. Yun po yung Sige. mga projects na natapos natin ngayon. So far, meron lang po tayong hinihintay na notice to proceed para po sa isang project na approve na din po. At yun na lang po hinihintay namin. Sana hindi madamay. Sana hindi madamay. Kasama na rin po ba dyan yung yung command center dito sa kanto ng Yun, nasa isa sa mga nabinbin. Kasi po yung mga waiting sheds natin, waiting sheds, covered pathwalks, na kung titingnan niyo po sa fixed assets natin, napakatagal na panahon na po na kailangan na sanang palitan. Dahil delikado na rin po sa ating mga estudyante, sa mga constituents natin na naglalakad-lakad dyan, mabindin din po yun. So yung request namin na yun kasi ano po yan, prior pa yan na anong year yun? 2020. 2022 yan kasi nakita namin sa yung mga structure, yung mga waiting shed natin puro deteriorated na. So kasi naman ang pwede sa tumatagal ng project kasi hindi lang po tayo sineserve na barangay, may mga project na iba. So nakapila lang tayo. Kaya lang, pero na sana natin, pila na natin, tayo na rin nandito sa pila, na-hold pa tayo nga doon. Ang tagal natin inantay na matupad yung project, dahil dun sa hindi natin malamang intention, nabindon na hold. So yung budget natin, may lilipat sa iba. Yung iba na yung pagbibigyan. Kaya hold tayo, tatagal tayo ng tatagal. Ate Rights, may isa pang katanungan dito, babasahin ko lang, no? Ano daw po ba ang functions ng infra team sa barangay? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Katulad po nung nasabi namin noon pa, ad hoc committee, ang infra na tinatag po ni Chairman Gara. Dito po, sa barangay, meron tayong sari-sariling function. Dahil sa kagustuhan din po ng kapitan natin, ayos yun, pinagsama-sama po niya kami. Hindi naman ganun kadali ang mag-handle ng infra. So, pero naman po kami, kumbaga binigyan po kami ng pass na yung mga projects po ng barangay kasi alam niya makakatulong po ito sa atin. Yung vision po niya kasi na maservisyohan niya ng maayos, hanggat nandito pa siya, tuloy-tuloy po yun. Hindi po mawawala yung mga vision niya yon na gusto niya kasi maging maganda po yung iiwanan niya pagdating ng araw. Kaya nga po, yes po. Sorry, sige lang po. Hindi, kasi naisip namin, pasensya na ho sa abala. Kasi medyo nag-extend na tayo sa oras. Plano ho sana namin bumisita sana bukas kung mamarapati ninyo
Kung okay lang sa inyo, bukas ng umaga, balak sana. Okay lang ba i-live yung barangay hall na ginagawa? Hindi ko alam natin. Kapag na namin ng kay Cap, hingin muna Papaalam po muna. Opo. Para at least ako medyo magkaroon ng personal na para makita lang natin kung ano na ba yung progression. Nakita namin sa picture maganda, pero of course with your permission of course through Kapleo, baka ako maganda pagpatuloy yung kwentuhan natin sana ako bukas ng umaga at medyo makita natin ito. Pero at least salamat to sa kalinawan dahil sa una okay lang kaya at least ma-tour lang natin ng konti para medyo magkaroon lang ng ano. Pero siguro pwede naman 'yan. Pero mas maganda pa rin na na ipaalam din natin. You're all welcome po. Para makita. Kaya lang, syempre, inaalalayan namin yung mga bisita na gustong pumunta. Medyo delikado pa rin naman. Sige po. Pasensya na medyo naging late na tayo nakapag-start pero salamat to sa mga importanteng mga katanungan na nasagot po nila. At least klaro po. Malamang baka magkaroon pa ng part 2 to pero maganda ka ako. Once na ma-confirm ka ako natin kung sino ka ako yung complainant at tulad ng bukas po kami pintot bintana para sa inyo naman po sir, ma'am. Kung ano po kayo, kung kayo po yun, mag-message lang po kayo sa amin at malugod po namin magbibigay ng espasyo para kayo naman po makapagpaliwanag. Sa pagkakataon ito, ma'am, yes po. Meron lang pong isang pangalan nito, isang sorpresa sana ito ni Kapitan para sa ating mga senior citizens and PWD. Ano po yan? Actually, na-awardan po tayo ng isang building, ng project for the senior citizens and PWDs. Na sobrang ganda po ng plano. Pinag-usapan sa City Hall, pinag-usapan sa DPWH, joint project po ito. Ang ganda-ganda ng vision niya doon. Napakaganda po ng design. Kaya lang tinold na masakit po sa loob din namin na hindi namin ito kaagad maibigay. Kailangan pong maitayo sana yun ngayon. Kasi hindi na-release po yun. Dapat maitayo po ngayong taon na. Hindi na, katulad nga po ng ibang mga projects natin na dapat nagamit na yung budget ng nakataan dun sa proyekto na yun. Wala. Sige po. So, Sir Edge? Pa? May tanong si Ma'am Yana. Ano po yan? Teka, check lang natin. Bago tayo, pasensya na, medyo nag-extend na tayo. Pati raw po ba yung covered stage kasama po ba sa nakabinbin na project? Yes, yan yata na sa plaza. Kasama rin. Yun, yan na. Medyo nakakalungkot na balita. Pero hingi tayo ng update, Malamang, panigurado may part 2 pa to. Ma'am Raida, salamat to sa pagkakataon. Pasensya na napahaba tayo. Pero, once na kami uli with the infra team, siguro naman, malamang malalaman na rin natin sino po yung complainant. Mababigyan din siya ng espasyo para makasagot. At naway sana ma-resolve to dahil ang talo nito, yung mga kabarangay po natin. Dahil hindi nagagamit yung mga facilities na dapat sa atin na tayo nakagamit. Yun lang po. Salamat sa pagkakataon, Ma'am Rides, Boss Lev, Boss Danny, at Boss Sandy. Salamat po. At sa uulitin po, update niyo po kami, ha? May sabihin lang ako lang po. Ano yan, Dalisa? Ayun po, nakakalungkot lang at hindi natin maisulong ang isang mas maunlad na barangay, Dahil po sa dami ng proyekto na sinasagawa, meron po tayong mga complaints na nangyayari, so na-hold, So let's just hope and pray na sana po mapag-usapan ito ng maayos para tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng ating barangay. Alright? Maraming salamat po sa infra team. Ma'am, may part 2 to, Ma'am, Boss Lev, Ma'am Rides, maraming salamat sa pagkakataon. Nabuhay ang Lagro, Barangay Lagro. Yes, Ma'am Rides, may pahabol kayo? Kailangan po namin ipaalam sa mga kabarangay natin na hindi po nagpapabaya si chairman and his council dahil gusto niya pong maibigay ng todo yung serbisyo niya para po sa mga mamamayan natin. Kaya sana tulungan niyo kaming mag-pray na itong mga proyekto na to maging maayos po at unti-unti. Siguro dinagdahan-dahan lang tayo para wag tayong ma-overwhelm. Pero let's hope and pray na
matuloy po lahat. Tulungan nyo na lang kami sir na mag-push through lahat ng mga projects natin. Saka kung meron po kayong mga Sige po, salamat. katanungan, yung po mga ating mga constituent po yung mga katanungan, magsadya lang po sa barangay at ipapakita namin lahat ang dokumento na lahat po ito pinag-aralan at inayos nating mabuti. Ayun. And with that, maraming salamat po, Infra Team. At Ma'am Rides, message kita ha. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Have a safe night po. Sir, dahil hindi tayo papabayaan yan sa pagtutur sa ating Ay. mga bill. Ayun, sige po. At update natin mga kabarangay. So thank you ma'am. Thank you po, Infra Team. Maraming salamat po. Last na lang, regards kay shout out kay Eric Costales, get well. Eric, get well. Boss Eric, ayan. Miss ka na ng Thank team. you. Salamat guys. Thank you po. Message ko po kayo. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Ayan. Ayos naman. Ay, naka-off na tayo. Off the air na. Thank you po. Ayan. Ayan, hindi pa, pare. Hindi pa tayo naka-off. Kaya okay. sasamantalayin namin, pasensya na muna, wala muna tayong tanong ng tambay ngayong gabi, pero matutuloy pa rin natin paraffol. Pasensya na, pahaba kami. Ang mga kasali naman po sa paraffol natin, itong mga nagme-message sa atin ngayon dito. At update namin kayo next week kung kailan tayo muli lalabas. Abangan nyo, pag napayagan kami, makapag-live bukas ng umaga po para makita naman natin facilities ng Barangay Hall. Mula po kay Kuboy B, Kapepe, kasama ko Dalisay, Boss O, magandang gabi. Kuya Serge po, meron ka bang hapahabol, Dalisay? Ayun lang, sana kahit papano nalinawan yung iba natin mga kabarangay kung bakit hindi pa naisulong yung mga proyekto. O yung proyektong gawa na, ba't hindi pa na-turn over sa atin dahil may mga konting problema, no? Kaya naka-hold. So sana, let's just hope and pray na ito po'y maayos lahat. Okay. Salamat Para tayo. Magandang tulong ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating barangay. Okay, salamat Dalisay. Magandang gabi po sa inyo lahat at hanggang sa muli.